magkarugtong dalawa. So ground, dalawa yung ground niya magkarugtong. Ganon din doon sa kabila, halos pare-pareha siya, ganyan. Ayan. So dalawa lang ang malalagyan. So ayan guys, ganyan lang ang ginawa ko. Ayan guys, magandang araw at may re-repair tayo ngayon na isang laminating machine. Ayan. At dinala sa akin to, wala na yung pinaka-cover niya rito. At sabi ng may-ari, ayaw daw uminit. Ayan, shoutout nga pala sa may-ari nito kay Madam Arian Basco at sa nagdala do sa may asawa niya, no. Shoutout sa iyo, boss. Ito, ayaw daw siyang uminit. So, testingin natin. Kaya nga pala yung brand niya, Quap. So, saksak natin. Ayan, buka natin siya kung gagana nga ba. So yan, gumagana at umiikot naman yung roller nya. So sa hot, ito pinindot natin yung hot. So ito ang filament nyan. So dapat yan umiinit. So wala. So sabi nga ni madam, hindi daw umiinit. At ayun, parang nagluluko yung pag pinipihit natin ay ayan, naka 0 o naka 100 sagad na, ayan o. Pero hindi siya bumababa, yun, tumataas pa, ayan o, nasa 150. So 150 pero hindi siya nakaturo sa 150. So may problema, maaaring itong potentiometer niya ay nagluluko o di kaya nakikita natin sa loob. Pero ito muna check natin. Wala tayong pamalit nito dahil wala tayong potentiometer na ganyan. Tingnan natin kung anong value niyan. Kakalagin muna natin. Ayan guys, pero bago natin siya simulang kalagin, kung bago ka pa lang sa channel ko at napadaan ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe, like and share at pakihit na rin po ng notification bell. Ilagay sa all para lagi kang updated sa mga gagawin nating mga video o i-upload kong mga video. Ayan guys, simulan na natin siyang baklasin. So ayan guys, babaklasin lang natin yung mga tornilyo dito paikot para matanggal natin yung cover. So ayan, pilitin na natin siyang tanggalin yung cover para makita natin itong loob. So ito yung potentiometer na sinasabi ko. Tignan natin. Wala tayong value nito. Wala man nakalagay na value, pero subukan natin palitan. Tanggalin lang natin yung tornilyo. Yan. Ayun. Ang value niya ay 10k lang. So, wala tayong pamalit nito. Titingin tayo kung meron tayong makitang 10k, ano. Hanap lang tayo ng pyesa. So, yun guys. Wala tayong makuhang pamalit na ganito. Yan, nilagyan ko na nga siya ng langis, oh. So, wala akong makuhang pamalit na ganyan. Na potentiometer na ganyan ng value. Nilagyan ko siya yung 50 kb. So testingin natin. Yun, adjustable lang naman nitong ano yan. So ayan, dapat pag pinihit natin siya, ayan, gumagana naman na. Mihina. Kaya lang ayaw pa rin talaga niyang uminit kahit na gumagana na siya. Ayan, kung mapapansin niyo, nakakawan naman na yung hot niya. So ayaw niyang gumana. So ayan, ganyan lang siya. So ang gagawin natin diyan ngayon, dahil gumagana naman, so ayaw lang niyang ayaw niya talagang uminit. So hindi talaga umiinit yung filament niya. Buo naman yung filament na chinek ko na siya kanina.
Hindi ko na lang naipakita sa inyo. Pero buo naman yung filament. So buhay naman. Kaya lang ayaw talaga niyang uminit. So ang kadalasan kasi nagiging problema niya na yung mga trimmer na to. Ayan, yung kulay dilaw na yan, yung adjustable resistor na yan. Variable resistor kanila dyan. So yan ang madalas na nagkakaroon ng problema eh. So gagawin natin dyan, tatanggalin natin. Kaya lang ang problemahin natin dito, wala tayong available na pamalit na ganyang value. So subukan natin siyang kabitan ng ano na lang, resistor na lang, no? So yan guys, babaklasin ko muna, tapos check natin o palitan na natin ng resistor. So meron akong kinuha mga resistor dyan. At yan ay halimbawa kagaya nito, nakalagay ay 102. Yan 102 na yan, ang kwan yan sa resistor ay 1K. So dahil adjustable siya, nasa kalahati lang siya. So ayan, yung iba nasa kalahati o lalagpas man siguro bagya. So sa ganyan, hahatiin mo lang yung kagaya nga nito, 1K ang equivalent niya. So hahatiin mo yon sa kalahati. So 500. So titingin lang tayo ng mga ganong resistor, yung hindi na ina-adjust. Ayan guys, napalitan na natin siya. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan. So yung isang pa hindi na nilagyan kasi ground lang naman yung mga yung kadugtong niyang mga hindi nalagyan na yan ay yung isa. So gaya nito, magkarugtong dalawa. So ground, dalawa yung ground niya magkarugtong. Ganon din sa kabila, halos pare-pareha siya, ganyan. Ayan. So dalawa lang malalagyan. So ayan guys, ganyan lang ang ginawa ko. So testingin natin. Subukan natin kung gagana siya, at kakabit ko lang muna. So ayan guys, binalik ko yung potentiometer na yung kinalag natin kanina, no, yung dati. Binalik ko yung dati. Tinanggal ko na yung ginabit ko. So subukan natin siya ngayon kung ganun pa rin siya. Pag ganun pa rin, subukan natin pabilihin yung may-ari ng ganito, ng potentiometer, kung hindi siya normal o hindi siya aayos. So ayan guys, testingin muna natin siya kung iinit na ba siya. Sasaksak lang muna natin, no? So yun. So yan, naka-zero pa siya. So di pa natin pinipihit. Saka yan guys, napansin ko yung ilaw niya na power ay ayun, umilaw, pero yung ready na green ay hindi pa umiilaw. So ibig sabihin may pagbabago. So ayan, naka-kuwan pa rin siya 100 yung pihitan niya. So susubukan natin siyang i-adjust kung mag-a-adjust siya dito sa ibabaw, no? Ayan, naka 100 na din siya nakababa. So susubukan natin siyang itaas dahan-dahan. So ayan. So yan, 150. So okay na siya, hindi na siya kagaya kanina na malikot. O yan, nag 200. O yan, okay na. Ayan guys, nag-normal siya ngayon. So subukan natin hanggang 150. Pero nakuha ko dito, ayun, bumabaga na yung umiinit na siya. Ayan guys, gumagana na, oh. Bumabaga na yung pinaka-filament niya. Kung makikita ninyo sa ilalim, ayan, kung masisilip ninyo, meron na siyang kulay orange na ilaw o liwanag. So mainit na yan guys pagka ganyan. So eto, susubukan natin kung mag-iilaw yung ready na yan na kulay green. Kapag kaya na umiilaw na, so ibig sabihin ay okay na. So sa palagay ko to, okay na rin siya dahil meron na siyang ilaw. Ayun, oh. Ngayon bubunutin ko siya, titignan nyo kung wala yung liwanag na kulay orange sa ilalim. So ayan, binunot ko na siya, dahan-dahan na siyang nawawala. Ayun, oh, kung makipapansin ninyo, nawala yung liwanag. So ibig sabihin, yun ang filament niya na umiilaw kanina at umiinit. Hindi umiinit kanina. So ngayon umiilaw, so ibig sabihin umiinit na. So subukan natin na hawakan. O yun, mainit na nga. Bagya ko pa lang siya hinawakan at napaso na yung kamay ko. So ibig sabihin ay mainit na. At
Ayan, umuusok-usok pa dito sa banda rito sa may konting basa-basa na yan. Umuusok-usok pa siya. So, ibig sabihin, okay na nga. Kaya para makasigurado tayo na ito ay okay na. So, lalagyan natin siya ng ayan. O, hindi ganong halata. O, dito tayo sa insenso. Ayan, papakita ko sa inyo kung matutunaw nga ba siya. So, ayan, natutunaw nga. Ayan, o. So, ayan. Natutunaw. So, ibig sabihin ay mainit na nga yung filament. So, ibig sabihin, okay na to. So, try natin siya uli at antayin lang natin itong kulay green niya kung mag-o-okay siya. Saksak ko muna. So, yan. Tingnan lang natin kung yan ay mag-green. At pag yan ay nag-green, so ibig sabihin, okay na. At ito ay pwede na ang gamitin. So, antabayanan lang natin siya at medyo matagal. So, yan guys, medyo matagal-tagal na pag-aantay. So, yan. Makikita natin ito ay umiilaw na ang kulay green. So, ibig sabihin, yan ay okay na. So, yan, umilaw na siya, oh. Galing, ha? So, naka-set tayo sa 150. So, yan. Kung nag-okay na siya. Yan guys, hanggang dito lang yung video natin at sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming salamat sa panonood.